kailangan gawin para pag-usapan nila internally yung petition, lalo na yung sagot namin doon sa lane. So sabi nga, mas mainam na huwag na natin i-preempt yung ginagawa ng COMELEC at tayo ay confident na magiging favorable naman yung magiging outcome. Especially doon sa merit ng lane na i-file sa tatlong complaint ata. Nasagot na natin isa-isa. Para hindi na tayo mag-speculate at pangunahan pa natin ng COMELEC, mas mainam na hintayin na natin, and we're hoping na sana bago yung filing this week, next week, ay may lalabas na sana yung resulta. Ba't yung mga nabanggit na grounds doon, yung allegations na nabanggit ng petitioner, ano po yung masasabi ng partido regarding doon? Yeah, very weak eh. Hindi tignan mo yung allegation dahil doon sa mga bagay na gun ban violation, di ba? Alam naman natin yung gun ban, nakasentro sa tao yan kung sino yung may hawak ng baril. Hindi naman nakasentro yan sa party, halimbawa. No? So, or else, kung yung ebidensya mo na ba't mo ilalad sa party yung violation ng gun ban, for instance. At yung mga bagay na yan, sinagot na natin isa-isa yun sa response natin. Kaya, mas mainam na hintayin natin yung response. Expecting when ipapalabas? Sabi ko nga kanina, sana lalabas siya bago yung filing natin next week, May 5, 6, and 7. Kilala niyo ba yung nag-file ng petition, sir? Personally, yung nag-file ng petition, Yeah. kilala niyo po ba? Or Ako personally, hindi ko kilala. Okay. Pero nandyan naman sa FB kung sino yung tao na yun, di ba? okay, Na ano yung detalye related sa pagkatao. okay. So, huwag na nating dagdagan siguro dahil mag-speculate na naman tayo at hindi rin makakabuti, for instance, sa case na. Mensahe sa Bangsamoro, after all these challenges, ano masasabi po ninyo? Kasi yung iba sabi nila, naku baka hindi nakasali. So, We're very confident na malalampasan natin itong challenges na meron tayo sa ngayon. Karapatan ho ng bawat isa na dumulog. Halimbawa kung may mga ganyang klaseng complaint, for instance, no, hindi ho natin yan pwedeng mawalan dahil it's a constitutional right kung ika nga sa bagay na yan, whether sa Supreme Court man, sa COMELEC, bawat citizen ng Pilipinas ay may karapatan dumulog sa mga institusyon. And then kahapon, engineer, pumunta rin po kayo mismo sa COMELEC Law Department para magsumiti ng list of sworn authorized signatories, if I'm not mistaken po. And medyo maging controversy din po yung position ng Secretary General. Ano po yung explanation? In what sense yung controversy yun? Kasi wala daw po, pinalitan, wala daw po yung pangalan. Ilang document lang yung pinakita di ba? Maraming documents yun na isumite. Di ba? Doon sa board, nandun naman siya, di ba? And then yung mga list of officers and even yung structure na isumite na natin yan sa COMELEC. So, mahalata mo kasi na hinahanapan ng issue ever since na pinag-usapan yan, di ba? Gagabi nga, nagkamali lang yung BMN, tapos naging naging issue na, di ba? Sabi ko nga, wala ko kaming pinapalitan. Buo yung structure namin, di ba? At nag-comply na ho kami sa COMELEC in relation to this. No? Wala kaming tinanggal, no? Sinasabi namin yan. Pwera na lang kung voluntary na umalis, halimbawa, or officially na nag-resign. Pag-usapan yun, di ba? Pero yung party na nagkaroon ng desisyon na tanggalin yung mga membro, yung mga officers, wala ho kaming ganung ginawa. So, Engineer, inabangan din today yung announcement sana ng mga district representatives. What happened? yeah, minabuti ho namin na i-package na lang ng buo yun. Kasi next week pa naman yung filing diba? So ilan doon kasi inaayos namin. So hintayin na lang natin kasi next week na yan. 5, 6, and 7 malalaman na natin kung sino-sino yung mga district candidates ng bawat party. Okay, thank you. Si CM makakuha pa rin ng Secretary ng UBJP sa Definitely. paglilinaw ngayon. Yes po, siya pa rin po ang Secretary General ng United Nations. Okay, thank you, Engineer. Pahabol ko lang po, kanina nabanggit po ni
Chief ni Former. Brad Ibrahim Alhaj na ang basihan po ng botohan is by party, not by nominees. Hindi. Kasi nga, parliamentary system tayo eh. Di ba? So, party-led government. Yung 40 seats ay party, may 8 sectoral, at meron tayong 32 district candidates. So, nakasentro tayo sa partido. Okay, thank you Thank so you. much. Assalamualaikum.